Isa na namang astig na 2025 Tagalog movie recap ang mapapanood nyo ngayong araw mga huwan. Ang pelikulang ito ay isang sci-fi action thriller na pinamagatang Megan 2.0 at ito ang part 1 ng Tagalog recap natin. Mag-relax na at mag-enjoy sa ating malupit na Tagalog film recap at simulan na natin. Ang robot developer na si Gemma Forrester ay sinisisi ng mga tao dahil sa trahedyang nagawa ng nalikha niyang android doll na si Megan 2 taon nang nakakalipas. Pero dahil sa madalas na pagpapaliwanag ni Gemma sa mga TV show tungkol sa nangyari ay nagawa niyang mabaliktad ang sitwasyon gamit ang nasulat niyang libro na naghihikayat sa publiko na huwag hayaan ang mga kabataan na gumamit ng smartphone ng mahabang oras. Hanggang sa nakilala ni Gemma ang cybersecurity expert na si Christian Bradley na sumusulong ng mga batas laban sa AI upang hindi muli maganap ang katulad ng nagawa ni Megan. Mula nang mawala naman si Megan ay pinayagan ni Gemma ang pamangkin niyang si Katie James na mag-aral ng Aikido upang maprotektahan ang sarili. Sa kasalukuyan na yun si Colonel Tim Sattler ay habang nasa headquarter nila sa California ay prinisinta niya sa mga UN representative ang military asset nilang isang sobrang high-tech na android. Ito ay nanggaling sa weapons contractor nilang si Grayman Thorpe at sa kasalukuyan na yun ay inatasan ni Sattler na magtungo sa Turkish-Iranian border ang android asset nilang si Amelia upang magpanggap na isang journalist at magpadukot sa mga terorista. Agad na binaril sa ulo si Amelia ng mga terorista at nang tinabi siya ng mga ito sa isang silid ay hindi pala tinablan ang android ng bala sa ulo. Pagkatapos ay mabilis na tinapos ni Amelia ang ilang mga terorista sa loob ng pasilidad at sa patuloy na pakikipagsagupaan ng android sa mga kalaban ay hindi nagtagal ay natagpuan niya ang ililigtas niyang hostage na si Dr. Tripathi. Subalit agad na binaril ni Amelia ang doktor at kinuha niya ang mga neurotoxin nito sa pasilidad. Nalaman ni Sattler na nahack pala ang system ni Amelia kaya't hindi nila ito makontrol. Maya-maya ay nakita pa ni Sattler na ginamit ni Amelia ang mga neurotoxin upang wasakin ang buong laboratory ni Grayman Thorpe habang binubura ng android sa computer ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Kinabukasan ng lalaking broker na nagbenta kay Amelia kina Grayman Thorpe ay pagpasok sa hotel room niya ay palihim na lumabas ang android sa bagahe nito. Pagkatapos ay binalian ng leeg ni Amelia ang broker bago niya ito sunugin sa silid. Sa sunod na eksena ay makikitang kasama ang mga kaibigan ni Gemma na sina Tess at Cole ay nagtatrabaho na sila sa kumpanyang Better Bionics. Prinisinta ni Tess sa mga investors ang naimbento nilang exoskeleton at habang suot ni Cole ay pinakita niya sa mga investors na ang produkto nila ay hindi lang makakatulong sa mga may kapansanan dahil magagawa pa nilang makabuhat ng mga mabibigat na bagay o gawin ang mahihirap na gawain ng napakadali. Subalit kalaunan ay aksidenteng nasuntok ni Cole ang isang investor gamit ang exoskeleton kaya't napagdesisyonan ng mga ito na hindi na mag-sponsor sa kumpanya nila. Ilang saglit ay nalaman ni Gemma na nahack pala ang system ng exoskeleton at biglang pumunta roon ang disabled na si Alton Appleton na ang CEO ng Altwave Tech Company. Nagtakang natanong ni Alton kung bakit hindi siya kinuhang investor ni Gemma ng exoskeleton at sinabing kailangan nila rito ang neural chip ng kumpanya niya na ang tumulong sa kanya na makatayo sa sarili niyang mga paa. Tumanggi si Gemma sa alok ni Alton dahil ang neural chip nito ay naglalagay ng AI sa utak ng tao na mapanganib para sa lahat pero ang CEO ay inimbitahan sila sa anniversary party ng kumpanya niya bukas bago siya umalis. Maliit na pabor lang mga huwan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Pagsapit ng gabi ay bumisita si Christian sa bahay ni Gemma habang si Katie ay in-update ang system ng mga automated na kagamitan nila sa bahay. Maya-maya nang matutulog na si Gemma ay napansin niya ang isang lalaki sa pinto at nang tatawag siya ng pulis ay nakausap niya sa system si Megan at sinabihan siya nitong huwag nang hintayin ang mga pulis at protektahan ang pamangkin niya. Pero si Megan ay kinontrol ang system ng mga kagamitan ng bahay ni Gemma upang kalabanin ang mga lalaking nanloob sa kanila. Nang nakuha si Katie ng isang lalaki ay nagawa niyang makawala rito at ginamit ng dalagita ang nahulog na taser gun upang mapatumba ang isa sa mga ito. Ngunit nalaman ng magtiyahin ng mga FBI agents pala ang nanloob sa kanila at pinaliwanag ni Colonel Sattler kay Gemma na nais lang nilang palihim na mag-install ng device sa computer nila.
Kinuwento ni Sattler sa babae ang lahat ng nagawa ng machine asset nilang si Amelia at nakaraan lang ay na-recover nila sa nasunog na hotel room ng broker nito ang mga files na katunayang ang system ng Android ay katulad pala kay Megan. Kinagulat naman ni Gemma ang mga nalaman mula sa kernel ngunit nasabi niyang wala siyang ideya kung paano nakuha sa kanya ang mga files dahil nawasak na nila ang hard drive nito noon. Ngunit pinagbantaan si Gemma ni Sattler na lahat ng involved sa pagkalikha kay Amelia ay pinatay na ng Android at malaki ang posibilidad na tapusin din siya nito. Nasabi pa ng kernel na aalamin niya ang lahat ng sikreto ni Gemma bago sila umalis ng bahay nila. Ilang saglit gamit pa rin ang mga automated na kagamitan ni Gemma sa bahay ay kinausap ni Megan ang babae na kinagulat nito. Pinaliwanag ni Megan na mula nang nagawa niyang mabackup sa smartphone ni Katie ang data niya ay minamatyagan na niya sila. Dagdag pa ni Megan na wala siyang kinalaman sa mga nagawa ni Amelia pero alam niya kung paano ito mapipigilan. Pagkatapos ay hinikayat niya si Gemma na gawan siya ng panibagong katawan upang maprotektahan ang dalagita mula sa kalaban. Kahit naman nag-aalinlangan si Gemma na tulungan si Megan dahil sa matinding nagawa nito noon ay kinabukasan ay pinaliwanag niya kay Tess ang lahat at nasabing napagdesisyonan niyang makipagtulungan kay Megan. Ilang saglit ay nilipat ni Gemma ang system ni Megan sa isang maliit na doll robot at sinabihan niya siyang kapag nalaman nilang mapagkakatiwalaan nila siya ay i-upgrade nila ang katawan niya. Kahit naman nadismaya si Megan sa katawan na binigay sa kanya ay sinabi niya kina Gemma na nalaman niya sa files ni Amelia na gumagamit ito ng mga battery mula sa Altwave. Ang mga battery ay may kill switch na mapapasabog nila kapag nalaman nila ang code nito. Pagkatapos ay minungkahi ni Megan kay Gemma na dumalo sa party ni Alton upang maakit ang CEO papasok sa pribadong silid nito at upang ma-access niya roon ang server ng Altwave. Pagsapit ng gabi ay dumalo nga si Gemma sa anniversary party ng Altwave ngunit laking gulat ng babae na makita rin roon si Cole. Habang sumasayaw naman si Alton sa stage ay nagsuot si Amelia ng wig upang magpanggap na guest ng party. Samantala si Gemma ay nalaman na nagtatrabaho na pala si Cole sa Altwave at gamit ang access card ng lalaki ay pinasok nila ang server room ng kumpanya habang pinapaliwanag ni Gemma kay Cole ang tungkol kay Amelia ngunit nakita at sinundan sila ni Sattler. Kalaunan ay inakit ni Amelia si Alton upang mapalapit ang CEO sa kanya at dahil sa epektibong pag-flirt ng Android ay pinasok siya ni Alton sa loob ng pribadong silid niya. Subalit mabilis na iniskan ni Amelia ang mata ni Alton upang ma-access ang server ng Altwave at upang mabura ang kill switch sa mga battery niya. Pagkatapos ay tinulak ng Android ang CEO sa kama at walang awang tinanggal ang spinal cord nito. Sa kasalukuyan na yun ay hinayaan ni Gemma si Megan na ma-hack ang server room at nalaman nito na nandoon rin si Amelia na nabura na ang kill switch at napatay pa si Alton. Nalaman pa ni Megan na na-access na ni Amelia ang napakalaking cloud server ng Altwave pero nagawang ma-hack ni Megan ang system ng Android at nakakuha siya ng mga files rito. Ilang saglit ay pumasok sina Sattler sa server room ngunit mabilis na nakapunta roon si Amelia at agad na pinatumba nito sila. Nang hahanapin na ni Amelia sina Gemma ay hinak ni Megan ang radyo ni Sattler at ginaya ang boses ng isang agent upang masabi sa kalaban na nakaalis na ng gusali sina Gemma. Nagmadali namang umalis si Amelia ng lugar upang puntahan ang bahay ni Gemma pero si Megan ay hinak ang system ng sports car ni Alton at pagsakay ni Gemma sa kotse ay pinaandar niya ng sobrang bilis ang sasakyan upang maunahan nila ang Android. Sa kasalukuyan na yun ang exoskeleton ni Gemma sa bahay ay kinontrol ni Amelia upang masakal si Tess pero si Katie ay binuhusan nito ng tubig. Pagdating ni Gemma sa bahay ay agad na pinasok ni Megan ang buong grupo sa tinayo niyang sikretong bunker sa ilalim. Kalaunan pagdating ni Amelia sa tapat ng bahay ni Gemma ay sinabi sa kanya ni Megan na walang tao sa loob ngunit agad na winasak nito ang maliit na katawan niya. Samantala si Gemma ay napanood sa TV ng bunker na nagsisimula ng bumagsak ng ekonomiya ng bansa dahil nahack ang napakalaking cloud server ng Altwave. Kinagulat naman ni Katie na marinig ang boses ni Megan mula sa speaker at pinaliwanag niya sa lahat na habang abala si Gemma sa maraming bagay ay tinayo niya ang bunker na yun na walang kahit sinong nakakaalam. Ngunit dahil malaki ang posibilidad na masawi sina Gemma sa labas ay pananatilihin muna ni Megan ang grupo roon. Nag-stock pa si Megan ng maraming pagkain, mga bote ng tubig at mga malilinis na kasuotan para sa kanilang lahat. Ilang saglit ay napasok ni Katie ang silid na hinanda ni Megan para sa kanya at nakita niya siya roon na nasa isang lumang katawan. Pinaliwanag ni Megan na tinangka niyang patayin noon si Gemma dahil nakaramdam siya ng matinding galit pero hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya nito sa kabila ng isa siyang robot. Pero kalaunan ay hinikayat ni Katie sina Gemma na bigyan ng second chance si Megan at ng bagong katawan upang matulungan niya sila na mapigilan si Amelia. Sina Tess at Cole naman ay nasabing sang-ayon sila sa plano ni Katie dahil hindi maaaring manatili sila ng napakatagal sa bunker na yun.
Kahit naman napakabigat sa kalooban ay sumang-ayon na si Gemma kay Katie at mula sa high-tech na laboratory ng bunker ay nagtulungan ang tatlo na magawan si Megan ng panibagong katawan. Pero kalaunan ay naisipan ni Gemma na lagyan ng bagong katawan ni Megan ng inhibitor chip na maglilimita sa mga kakayahan niya kung sakaling tangkain uli niyang patayin sila. Hindi nagtagal ay nagtagumpay ang tatlo na magawan si Megan ng mas matangkad, mas mabilis at mas malakas na android na katawan. Dito na nagwawakas ang part 1 ng Tagalog movie recap natin at nasa description ng video ang part 2.